Maagang nagising itong si Yano habang nagkakaping kasama si Aling Olivia sa hapag. Napapansin ng matanda na malalim ang iniisip ng binata, kaya hindi niya alam kung paano niya ito sisimulang kausapin. Aling Olivia, pasimula nitong si Yano, kaya naman nagitla ang matanda. Bakit po kaya hindi matahimik ang kulirat? Patuloy nitong si Yano. Alam mo, iho, patagal ding tumahimik ang bayang ito mula nang lisanin ng Ate Lena at ng Kuya Totip mo. Bago dumating ang mga dayong aswang gubat, isa lang ang gumagambala sa amin. Ang engkanto ng tubig sa dulong baryo at ang grupo ng mga taga San Luis ang sumasaklolo sa amin noon. Naalala ko pa ang lahat bago ako magtungo ng Maynila. Hindi naman nakaimik itong si Yano dahil sa kanyang narinig ng mga taga San Luis pala talaga ang takbuhan ng kulirat. Mula nga nang mawala ang kanyang ate at ang kanyang kuya dito, at naisip niya rin na hindi nga talaga mga pangkaraniwang telemadon ang mga ito. Pero naroon na bagaman pakiramdam niya ay hindi naging magandang pakikitungo sa kanya sa pangunguna ni Teban, ay para sa kanya ay paliwala lang iyon. Uy Kuya Yano, sikat na sikat ka sa ibang purok ah. Pinag-uusapan ka kahit saan. Bungad nitong si Ed na galing sa labas ng bahay. Napatingin naman itong si Yano, pero parang dumaan lang sa tinga niya ang sinabi ng bata. Hoy ikaw Ed ah, saan ka na naman nakasagap niyan? Biglang pasok nitong si Aling Filomena na naglalagay ng tubig sa tapayan sa mga sandaling iyon. Nay, ako mismo nakarinig eh. Malaki ang tiwala sa iyo ng mga taga-kulirat Kuya Yano. Umaasa sila na ikaw ang tatapos sa pag-aasik ng dilim ng mga suwang dito. Ito ang tuloy-tuloy na wika nitong si Ed. Doon ay nagkatinginan naman ang magkapatid na Aling Olivia at Aling Filomena. Cellphone, asan na ba tayo? Kanina pa tayo naglalakad ah. Sabi mo, manghuhuli lang tayo ng palaka. Di ba sa palayan yun? Bakit nandito tayo sa loob ng kubat? Baka hinahanap na ako ni Inang eh. Ikaw talaga ituturo ko, sige ka. Magkakasunod na wika nitong si Beloy. Matalik at nakababatang kaibigan nitong si Cellphone. Pero walang tugon nitong si Cellphone sa mga litanya ng kasama. Ano ba Cellphone? Muling singhal nito. Shh! Huwag ka nga maingay Beloy. Marahang wika naman itong si Cellphone habang hawak ang bibig ng kasama. Bakit ba? Basta huwag kang maingay. Sumunod ka na lang sa akin. Sa kanyang pagtataka ay hindi na rin nakapagsalita pa itong si Beloy. At napatingin na lamang siya kay Cellphone. Nagulat siya nang bigla itong kuminto at bumangga pa siya sa likuran nito. Titig na titig itong si Cellphone sa isang lalaking tila nangangakoy lamang. Ano pang tinitignan mo dyan? Nakukuha lang naman ng panggatong yan si tatay eh. Pero hindi na naman pinakinggan itong si Cellphone ang pananalatang iyon ni Beloy. Habang nasa ganong ayos sila na nakatitig, ay napalingon sa kanila ang lalaki na parang alam nitong may nagmamasid sa kanya. Agad namang napayuko itong si Cellphone sabay ang hatak kay Beloy. Mabilis silang gumapang papalayo sa lugar. Sa umaga ring iyon ay isa-isa nang nagigising ang mga kasama nila Lena at Vincent, kung saan takang-taka ang mga ito na tila yata hindi natutulog ang mag-asawa dahil todo bantay ang mga ito sa kanila habang sila ay nahihimbing. Sa totoo ay nagpalitan lang ng tulog itong si Lena at Vincent para nga makatiyak na walang mangyayaring hindi maganda nang biglang agawin ang atensyon nila ng malalakas na katok sa pintuan na gumising din sa ilan pang mga natutulog, dahilan para mabalot din sila ng takot. Marahang sinilip ni Vincent ang bintana para alamin kung kanino nanggagaling ang katok nang mapansin niya ang isang matanda. Wala naman siyang nararamdamang kakaiba dito at nang sa ilang pang pagkatok nito ay hindi pa rin ito napagbuksan dahil nga sa kanilang paniniguro ay nagsalita na ito. Dolores, si Abner to. Sa boses na iyon ay napalingon itong si Aling Dolores na sa mga sandaling iyon ay nasa kusina
at nag-aasikaso ng makakain. Abner, Diyos ko, naluluhang wika nito. Asawa ko siya. Patuloy pa nitong si Aling Dolores na agad lumapit sa pintuan para buksan ito. Pero hinarang siya nitong si Vincent. Hindi pa rin ito kumbinsido. Napatingin siya kay Aling Dolores at ito rin ang tingin sa kanya ng matanda. Kung saan ay nagkakaintindihan sila. Bahagyang umatras itong si Aling Dolores. At marahan naman pinihit itong si Vincent ang bukasan ng pinto kung saan marahan ding bumukas ito. At tumambad sa kanila ang nakakiting si Mang Abner na agad namang yumakap kay Aling Dolores. Mabilis na dumaloy ang mga luha sa bawat isa dahil nga sa kanilang mga pag-aalala na baka may hindi magandang nangyari sa bawat isa. Napangiti na lamang din itong si Vincent, Lena at iba pang mga nasa bahay sa kanilang nasaksihan sa masayang pagkatagpo ng mag-asawa. Tumuloy ka na, wika ni Aling Dolores sa kanyang asawa matapos ang pagbitaw nito sa pagkakayakap sa kanya. Teka, may mga kasama ako, wika na tong si Mang Abner na ipinagtaka ng lahat. Ayun sila, turo nito sa dalawang lalaki na nakatayo sa gilid ng kasakyan. Pagsilip ni Vincent at Lena ay laking gulat nila dahil si Delphine at Tony ang mga ito. Agad namang gumuhit ng ngiti sa dalawa at mabilis din silang lumabas ng bahay para gulatin ng dalawa na iyon na nga naging reaksyon ng mga ito. Agad silang nag-akap-akap sa di nila inaasahang pagkatagpo na ikinagulat din ng mga nasa bahay maging ng mag-asawang matanda. Hindi nila akalain na magkakakilala pala ang mga ito. Samantala, sa umagang iyon, sa patuloy na pag-iikot nila Anton sa supermarket kung saan nila nakaharap ang kambal Nirvana, laking gulat nila nang tumambad sa kanila ang isang lusaw na katawan ng isang itim na nilalang na sa tingin nila ay ang labi ng isa pa sa mga kambal Nirvana na naglako habang kaharap nila. At doon lang nila napagtanto na kapag namatay pala ang isa sa mga kambal ay ganun din ang kahantungan pa ng isa dahil isa lang naman talaga sila. 3 na sa 10 nila lang na pinakawalan itong si Geronimo ang tinapos ng mga hunters at 7 sa mga ito ang patuloy na naghahasik ng dilim. Sa iba't ibang dako, minabuti nilang 3 na bumalik mula sa mobil na tinago nila sa likod ng isang lumang gusali dahil nga baka kunin ito ng mga kapulisan. Pinanatili rin nila ang mga suot nilang uniforme para hindi sila mapagdudahan, lalo't iba ang tingin sa kanila ng ilang mga pulis dahil bago nga sila sa paningin ng mga ito. Kaya naman agad na rin nilang nilisan ng lugar para hindi na sila mabuko ng mga alagad ng batas. Bago tahakin ng daan ay napansin natong si Anton na tumatawag sa kanya si Jello mula sa villa. Alam niyang mahalaga ito kaya naman agad niya itong sinagot. Anton, bungad itong si Jello. Bakit tay? 3 bayan na pinamumugaran ng mga natitirang 7 nilalang ni Geronimo. Kailangan niyang maghiwa-hiwalay dahil ayon kay Ambit, marami nang binawian ng buhay sa ilang araw ng mga nakalipas sa gilid ng bundok ng Liwanag at sa bayan ng San Ildefonso. Kailangan niyo magmadali. Kailangan kayo ng mga tao sa lugar na nabanggit ko. Sa ngayon ay magkakasama na sila Lena, Vincent, Tony at Delphine. Nagkita-kita na sila. At pinapunta ko na rin sila sa isa pang bayan, ang bayan ng Mata ng Kidlat, kung saan naghahasik din ng dilim ang ilan pang mga nilalang. Kinakailangan nyo silang mapigilan. Kinakailangan nyo rin magplano. Sa winikang iyon ni Jello ay nagkatingin na nitong sina Anton, Tonyo at Totip. Ako na ang bahala sa San Ildefonso. Agad na wika nitong si Tonyo. At tunguhin nyo na ang bundok Liwanag dahil tiyak na naroon si Geronimo. Oo, naroon siya. Muling wika nitong si Jello na nasa kabilang linya pa rin sa mga sandaling iyon. Matapos ang usapan ay agad pinaandar ni Totep ang mobil dahil walang oras na dapat masayang. Samantala, sa asyenda sa Kulirat,
Dahil malapit nang magdilim, ay inihahanda na ng mga telemadon ang mga gamit na kakailanganin nila para sa gagawin nilang pagronda sa gabing iyon. Nakailang balik na din si Mayor para kamustahin sila. At sa muli nitong pagtungo ay kasama na nito ang anak na si Candy. Pero nagtataka ang dalaga na wala pa sa lugar itong si Yano. Kaya naman minabuti nitong magtanong sa mga telemadon na nagkataong si Teban pa ang napagtanungan niya. Wala pa ba si Brian dito? Tanong nitong si Candy. Gustuhin man niyang mainis ay malabo niya itong maging reaksyon sa harap ni Mayor at ng anak nito. Hindi ko pa po napapansin, ma'am. Tugon na lang nitong si Teban. Kayo ba? Nakita niya raw ba si Yano? Medyo napalakas na tanong nitong si Teban sa mga kasama. Pero iling lang ang tinugon ng mga ito. Na kinalungkot naman ng dalaga. Huwag yun ang hanapin ng wala at paimportante. Pulong nitong si Teban sa kanyang sarili. Sa totoo, si Yano din ang hinahanap nitong si Mayor na nakailang beses nang bumalik sa lugar kung saan naglalagi ang mga telemadon. Nag-aalala kasi siya na baka hindi ito dumating at sumama sa ronda. Nakarating na rin kasi sa kanya na kamag-anak pala siya ni Mang Boljak, ang kilalang alamat at pinakamagaling na telemadon sa Kulirat. Gaya naman ng ibang purok at lugar, si Yano din ang pag-asa at inaasahan itong si Mayor na tatapos sa mga suwang gubat na naghahasik ng lagim sa kanilang lugar. Patuloy ang paglinga ng mata nitong si Candy para nga hanapin si Yano. Pero wala talaga ito. Ilang oras na lang ay tuluyan ng lalapat ang dilim. Pero sa kabila nito ay tiwala na ang mga mamamayan ng Kulirat na magiging ligtas ng bawat gabing dadaan dahil nga sa pagpapasimula ng ronda nitong si Mayor. Yano, iyo, mag-iingat ka. Alam ko na kayang-kaya mo silang harapin. Pero naroon pa din ang pag-aalala ko sa iyo. Hindi ko minamaliit ang kabataan mo. Pero hindi makapangkaraniwang nilalang ang mga makakaharap nyo sa gagawin niyong pagronda. Ito ang wika at bilin nitong si Aling Olivia kay Yano na sa mga sandaling iyon ay paalis na ng bahay para magtungo sa asyenda. Huwag kayong mag-alala. Kakayanin ko. Wika naman itong si Tonyo na nagpapaalam na kina Anton na tutip matapos siyang ibaba ng mga ito sa isang maliit na nayon malapit sa San Ildefonso kung saan nga siya magtutungo dahil naisip niyang hindi dapat mismo sa lugar kung saan siya pupunta nang sa ganun ay malaman na rin niya ang sitwasyon sa bayang daraanan niya. Ito ang nayon ng Anigi. Mag-iingat din kayo. Kunin natin ang tagumpay para sa katarungan ng mga napaslang at nagbuwis ng buhay. Muling wika nitong si Tonyo bago ito tuluyang nagpaalam sa dalawa na patungo naman sa kinaroroonan nitong si Jeronimo. Tuluyan ng kumagat ang dilim. At ito naman ang dating ni Yano sa asyenda na agad namang nakita at ikinatuwa nitong si Mayor. Lumapit agad ito sa kanya at umakbay. O Yano, kumusta ka na, iho? Kinabahan ako ah. Akala ko hindi ka na nasama sa ronda. Ito ang napalakas na wika nitong si Mayor na narinig naman ng iba pang mga telemadon. Huwag kayong mag-alala, Mayor. Simula sa gabing ito ay pagsisisihan ng mga asawang gubat na yan na nayon ng Kulirat ang napili nilang pugaran dahil uubusin ko silang lahat. Maring wika nitong si Teban kung saan naagaw din ang pansin nitong si Mayor na ang kinakausap ay wala namang kibong si Yano. Alam nyo, may gusto sana akong sabihin sa inyo patungkol sa sinabi ko kagabi. Sa totoo niyan nabigla lang talaga ako noon. Gusto ko lang liwanagin na hindi na ako sasama sa ronda ngayon na nakangising wika nitong si Mayor na agad na bahagang buntot sa tuluyang pagdampi ng lamig ng hangin sa kanyang balat dahil nga sa tuluyan ng paglaho ng araw. Hindi naman talaga ako sanay sa mga hunting ng mga ganyan Panghuhuli ng maligno. Hindi ko kaya yan Ipapaubaya ko na sa inyo ang lahat Patuloy pa nitong si Mayor. Nasa pagkakataong iyon ay kay Teban naman nakaakbay
dahilan para mapangiti ang leader ng mga taga San Luis. Samantala, dahil nakarating na kina Lena at sa mga kasama kung saan ang kinaroroonan ng 7 pang nilalang, ay agad nilang nilisan ng lugar nitong sinamang Abner dahil nakakatiyak sila na wala nang panganib sa lugar at dapat na nilang tunguhin ang mga bayan na binanggit nitong si Jello kung nasan nga ang hinahanap nilang mga alagad ng dilim. At isa na rito ang bayan ng Mata ng Kidlat na una nilang tutunguhin. Habang naghihintay naman ng go signal nitong si Mayor, ay nagulat itong si Yano na may biglang kumapit sa kanyang balikat, si Gilir, isa sa 3 tilimadon na napili na mula sa Kulirat nang makapasok din ang mga ito sa kompetisyon upang maging bahagi nga ng grupo ni Mayor na tutugis sa mga aswang. Yano, may narinig ako sa mga matandang tilimadon dito sa Kulirat patungkol sa mga aswang gubat. Ayon sa kanila, ay hindi raw aksidente na napadpad ang mga halimaw na yan dito sa aming lugar. Pagkos ay may layunin sila. Ito raw ay ang bawiin ng ilang bahagi ng Kulirat bilang kanilang tirahan. Oo, dati silang naninirahan dito. Matagal na panahon na nakalipas. At kung hindi pa dahil sa Tatay Boljak mo, ay hindi pa sila mapapaalis dito. Matama naman nakikinig itong si Yano kay Gilir sa mga sinasabi nito na tila kumukuha ng kanyang pansin. Noon niya lang din kasi nalaman na dati na palang may mga namumugad ng mga aswang gubat sa Kulirat. Mali ang inaakala niya na dayo lamang ang mga ito. Pero hindi ganun kakumbinsido itong si Yano na ang pagbawi lamang ng mga dati nilang teritoryo ang layunin ng mga maligno. Ito'y dahil matagal ng panahon nang lumipas. Malaki na ang pinagbago ng Kulirat. Madami ng mga bahay na nagsulputan at mga establishmento. Wala nang malaking magiging espasyo ang mga aswang gubat maliban sa mga kakahuyan ng Purok 2 at ng Purok 3 kung saan na iyon ang plano nilang suyurin sa unang gabi ng ronda. Tuluyan nang binitawan ni Mayor ang huli niyang pananalita sa hanay ng mga tilimadon na nasa bakuran ng mansyon sa gabing iyon. Tinapos na niya ang kanyang talumpati sa mga katagang magtatagumpay tayo. Hinati ang 2 grupo sa grupong pinamumunuan nitong si Teban at sa grupo namang pinamumunuan nitong si Yano. 15 itong si Teban at 10 naman itong si Yano kung saan ay kasama nila ang 3 tilimadon na mula sa Kulirat at 6 naman na taga San Luis na bagaman ayaw sa kanya ay wala namang magawa kung hindi sundin ang utos nitong si Mayor na siyang humati sa mga tilimadon sa 2 grupo. Sa Purok 2 itong si Teban at Purok 3 naman itong si Yano. Ito na ang unang gabi ng ronda. Palabas na sila ng asyenda na isang boys ang umalingaw-ngaw. Brian, saglit. Uwi ka nito. Si Candy pala. Humahabol ito para magpaalam kay Yano. Brian, mag-iingat ka. Hindi ko alam pero ngayon lang ako nag-alala ng ganito sa isang tao. Baunin mong pagpapalag ako sa'yo sa inyong pagsuong sa panganib sa gabing ito hanggang sa makamit ninyo ang tagumpay. Patapos ang mga pananalitang iyon ay bagyang niyakap ng dalagita itong si Yano na nasaksihan naman ng kanyang ama. Alam ni Mayor na gusto ng kanyang unika-iha itong si Yano at hindi niya inahadlangan niyon, kaya naman napangiti na lamang ito. Nakabaliktaran naman ng reaksyon ng mga taga San Luis na hindi nagugustuhan ang eksena. Tuluyan nang lumabas ng asyenda ang mga tilimadon dahil nagsisimula na din ang gabi. Sa mga sandaling iyon, bahagya nang sumisilip sa madilim na ulap ang buwan. Hindi pa man siya nakakaakpang ay agad inagawang pansin niya ng lalaki na nagasalok ng tubig sa isang balon. Hindi yun pangkaraniwan para sa ganong oras. Nalapat na nga ang dilim dahil mapanganib nga. Nakatalikod ito at tanging sinag lang ng buwan
ang pumapandong dito. Kaya hindi niya malaman ang itsura. Minabuti niyang lapitan na lamang ito. Maaari po bang magtanong? Bungad ni Tonyo sa may kaidaran ng lalaki, pero patuloy lang ito sa pagsalok ng tubig. Mukha naman itong pangkaraniwan at wala rin nararamdaman na kakaiba itong si Tonyo. Ipinagtaka lamang niya na hindi siya pinapansin nito. At nang matapos ng sumalok ang lalaki, ay bigla itong natigilan na animoy nanigas sa pagkakatayo habang nakatingin sa balon. Lalo tuloy naging palaisipan kay Tonyo ang kinikilos nito. Umalis ka na, wika ng lalaki na kinagulat niya. Bakit po? Tanong niya rito. Basta umalis ka na. Pero hindi nito mapapaalis si Tonyo ng ganun-ganun lamang. Kaya naman nanatili siya sa kanyang pagkakatayo. Dahilan para umalis na lamang ang lalaki na bitbit ang tubig na inigib nito. Na hindi man lang ito tumingin sa kanya. Pero narinig niyang bumubulong ito. Umalis ka na rito kung ayaw mong may masamang mangyari sa'yo. Sa ikinilos ng lalaki, agad nakaramdam itong si Tonyo ng hindi maganda sa nasabing lugar. At bilang paggalang ay sa tingin niya na lamang sinundan ng lalaki na mabilis ang paglakad papasok sa isang dampa. Bahagya pa itong napatingin sa kanya bago nito tuluyang isinara ang pintuan. Anong meron? Bakit gano'n na lamang pakikitungo niya sa akin? Tanong sa isip nitong si Tonyo hanggang sa tuluyan na nga siyang may naramdaman. May nilalang sa lugar. Iniligid-ligid niya ang kanyang paningin at kung narito nga ang nilalang ay tiyak na malalagay sa panganib ang mga taong naninirahan dito. Pero palaisipan sa kanya na gano'n na lamang nakaigibang lalaki nang walang umatake dito. Maliwanag ang paligid sa unang gabi ng ronda. Ito'y dahil sa bilog na bilog ang buwan. Nagtatalo ang karimlan at hilahis ng nagbabadyang pagsilip ng panganib sa iba't ibang lugar sa Kulirat. Sa kabila na nabuo na nga ang grupo na tutugis sa mga aswang, ay hindi naman ganong kabuo ang tiwala ng ilang mga taga-nayon na magtatapos na nga ang dilim. Alam nila na lubhang mapanganib ang lahi ng mga aswang gubat. Iyon ang matagal na paniniwala sa lugar. Naging kasaysayan na ito sa kanilang nayon. Kaya nga halos nagluwasan na sa Kamaynilaan ang mga dating nananahan sa mga lugar na inukupa ng mga nasabing nilalang. Matagal na panahon na ang nagdaan. Pasalamat nga lang sila kay Mang Boljak dahil nagawa nitong maiwaksi ang lagim. Pero hito at mukhang naroroon ang pagnanasa ng mga aswang gubat na muling kubkubin ang Kulirat at sakupin ng mga liblib na lugar kung saan sila muling magpaparami ng kanilang lahi at magiging mapanganib yon sa mga naninirahan sa Kulirat na iyon ang hindi mapapayagan nitong si Mayor sa kanyang nasasakupan. Pero sa kabila nito ay marami na ang napaslang. Sa ilang sandaling paglalakad ay marahan nang pumapasok sa kakahuyan ang grupo nitong si Yano. Alam niyang hindi siya pakikinggan ng mga kasama niyang taga San Luis. Kaya naman minabuting niyang wag na lamang magsalita. Matalas ang tingin niya sa paligid dahil agad siyang nakakaramdam dito ng kakaiba. At bagaman nakasama sa grupo ay bakas sa tatlong tilimandon ng mga taga-Kulirat ang takot dahil sa hindi pa naman nakakaranas sa mga hunting ng mga aswang ang mga ito. Napansin din itong si Yano na malayo sa kanya ang mga kasama niya mga taga San Luis. At sa tuluyan nilang pagdating sa Purok 3 ay lalo nang sumukal ang lugar. Isang kaluskos ang biglang umagaw ng pansin nitong si Yano. Kaya din ang mabilis na paggalaw ng mga talahib. Kaya naman agad siyang napabunot ng kanyang punyel. Pero laking gulat niya na biglang sumulpot itong si cellphone. Cellphone? Anong ginagawa mo dito? Agad na tanong nitong si Yano. Kuya Brian, may mahalaga akong sasabihin sa'yo. Bakit ano yun? Alam ko kung saan sila naglalagi. Anong ibig mo sabihin? Yung mga aswang, wala sila dito sa Purok 3. Nasa Purok 5 sila.
Nilalansin lang nila kayo. Nagpapanggap silang mga tao. Kailangan nyo magmadali dahil tiyak na malalagi sa panganib ang mga nakatira doon. Sa mga sandaling yun ay gulat na gulat din ang tatlong tinimad doon na sina Gilier. Nang mapansin ng mga ito na may batang kausap itong si Yano. Pero namukhaan din nila ito at nakilala dahil kapitbahay lang naman nila ito. Naniwala naman itong si Yano ito kay cellphone. Pero sa pagkakataon yun ay hindi niya na matanaw ang mga kasama na lang taga San Luis. Wala nang oras na dapat pang masayang. Kaya naman hinayaan na lang ito ni Yano dahil tiyak na hindi rin naman susunod sa kanya ang mga ito. Nagpasya na lamang siyang lisanin ng lugar. Habang naglalakad ay muli pang natanong nitong si Yano itong si cellphone kung nakakatiyak ba ito sa kanyang mga sinasabi. Maring oo ang tugon nito dahil siya mismo nakakita mga dayong nakatira nga sa Purok 5 na mga aswang. Naikot ng lahat itong si cellphone ang lahat ng purok at kilala siya ng halos lahat ng naninirahan sa buong Kulirat at kilala niya rin ang mga nakakakilala sa kanya. Kaya naman nakakatiyak siya na mga dayo nga ang mga nasa Purok 5. Lalo tuloy bumilis ang paghakbang nitong si Yano para nga tunguhin ang nasabing lugar. Samantala, sa patuloy na paghakbang nitong si Tonyo sa isang misteryosong nayon, patamaan niyang iniikot ang kanyang paningin nang mapansin niyang saradong-sarado ang lahat ng mga kabayan nang sumulpot sa karimlan ang isang may katandaang lalaki. "Amang, anong sadya mo dito?" tanong nito sa kanya. Pero hindi naman agad nakaimik itong si Tonyo. Iba ang pakiramdam niya sa lalaki. Bagaman nakakatiyak siya na hindi ito isang nilalang. May hinahanap lang po ako. Patungo po ako ng San Ildefonso." "Abay, malayo pa ang San Ildefonso dito. Malalim at mapanganib na ang gabi. Delikado na ang daan." Sa muling winika ng matanda ay lalo ring tumalim ang tingin nitong si Tonyo. Alam niyang may laman ang sinasabi ng kanyang kaharap. "Kung ako sa'yo, ay tumito ka na lang muna, Amang, sa aming nayon. Halika't sumama ka sa akin. Doon ka muna sa dampa ko tumuloy." Bagaman kinakailangan magmadali, napagbigyan na lamang ang lalaki para din alamin na rin kung ano bang misteryo ang bumabalot sa lugar. Ang hindi alam nitong si Tonyo ay nagbabadya sa paligid ang isang matinding panganib dahil naroon sa lugar ang isang engkanto ng lupa. Yan. Muli maraming salamat sa inyo mga paos sa inyong pagsama sa kwento natin sa episode na ito. Sa susunod, anong panganib kaya ang susungin nitong si Tonyo sa ginawa niyang pagpapaunlak na tumuloy sa isang misteryosong nayon? Ano namang naghihintay na panganib ang kakaharapin ng grupo nitong si Yano sa Purok 5? Kayong alam na niyang nandoon naglalagi ang mga inahunting nilang aswang gubat at ang patuloy na pagtahak nitong sina Anton at Totep patungo naman sa kinaroroonan nitong si Jeronimo. Abangan sa susunod na episode na Aswang Hunters. Suliton niya to, an aldol niya